Usaping korupsyon, ang chairman ng PACC. Ang PACC, ano ba yung PACC? Presidential Anti-Corruption Commission. Commission. O, yun po, kitang-kita naman po. Ibibigay ko lang po yung floor kay Attorney Yvette Contacto para ipakilala ang napakakisig na si Chairman Reno Benega. Yes! Maraming salamat sa Attorney. Ang next panelist po natin needs no flowery words for our introduction. Benega ruling, pinaka-landmark case ho ng Supreme Court, decided en banc laban sa corruption because of the PDAF scandal. Pero lingid sa inyong kaalaman, when he was still Manila Councilor, karamihan po ng kanyang ordinansa ay patungo sa good governance and protection of employees. Kaya nakakatuwa, no? We have the Secretary of Labor and Employment, tapos yung next panelist natin ay may malaking puso, no? Para rin sa mga empleyado when he was Manila Councilor. But in 2017, he was appointed to head, 2018, he was appointed to head the Presidential Anti-Corruption Commission, and it is my honor to introduce to you none other than Chairman Greco Bellica. Unang words po, Chairman. Thank you, Ate Yvette. Lapakan po natin, Commissioner Yvette Contacto, kasama ko kami sa Presidential Anti-Corruption Commission. Well, listening to Secretary Bello, talagang napakaraming accomplishments at performance ng pamahalaan, especially sa labor sector. Nasa dami ng nangyayari kasi noong panahon ni Digong, hindi na natin narinig lahat dahil ang dami. I remember yung first 100 days ni Pangulong Duterte, parang 6 years na sa dami ng issues na na-resolve. Naalala ko sila, yung mga tycoons, nagbayaran ng mga taxes na hindi nasisingil, sabi niya ni Secretary Bello. And in fact, nung panahon kasi natin noon, the whole government, and siguro the whole country was anti-corruption. Kumbaga, yung policy na ng Pangulo, talagang anti-corruption na lahat bukas na bukas na. Tapos yung mga sumbong ng mga maliliit, empleyado, laborers, against abuses, nasasagot kaagad at hindi lang dahil yun ang direction, policy direction ng Pangulo, yung mga empleyado, yung mga sekretaryo pababa, sinasagot kaagad yung mga problema, mga reklamo. So, ang dami nga di-develop na kahit lumalabas sa pahayagan, sa dami, hindi na talaga natin masundan. So, yun ang biglang nawala kasi ngayon, di ba? Na natakpan ng mga corruption controversies. Kasi nga, yung anti-corruption ang nawala . Example na lang po, ang pinakamalinaw dyan was I was reviewing the budget. That program funds. Alam niyo po kasi sa budget may 3 categories yan. Meron yung sa GAA, meron yan sa personal services, mga sweldo. Tapos sa susunod po, meron po yan yung sa mga proyekto. Tapos sa huli, meron mo yan ang program funds. Yung program funds po, yan yung po yung mga items na pinupondohan, pero wala pa talagang pondo or nilalagyan ng mga items, mga proyekto. Kapag nagkaroon ng sobra sa inaasahang koleksyon, doon ilalagay sa proyekto na nasa ang program funds. So, normally, by history, mga 2 to 5% max lang ang inilalagay sa program funds. Kasi nga,
hindi nababantayan yan eh. Hindi yan dumadaan sa proseso ng budgeting, hindi yan dumaan sa NEP, hindi yan dumaan sa GAA, or hindi sinuri, hindi nakita ng mga tao, kongresista kung saan nilalagay. And secondly, yung pag-release ng pondong yan, napakadali, simply by approval of the President, lumalabas na yung mga pondo. So, yung security measure, yung transparency measure niyan, napakahina, kaya napakadaling korapin. Pagdating ho ng from 2016 to 2022, nung panahon po ng Pangulong Duterte, nag-pandemic pa tayo noon. Ang total, ang program funds lang na pumasok was 845 billion pesos. Malaki ho yun. Pero 6 na taon po yun. Nung pumasok po ang Pangulong Marcos, tinanggal kaagad ang PACC, na walang anti-corruption campaign sa gobyerno. Ang program funds for the first year, from 2 to 4%, to 2 to 5%, umakyat po agad ng 15% of the budget, which is already 800 billion pesos. Now, for the last 3 years, pag kinumpute nyo po, 1.2 trillion pesos po ang pumasok sa program funds. 800 billion for 6 years ni Pangulong Duterte. Malaki, meron pa din. Pero contained sa 2% to 4%, 5%. Talaga yung bang, andun lang talaga yan through history. Pero pagdating po ng administrasyon ni Pangulong Marcos, dahil nawala nga yung pagbabantay at laban sa korupsyon, yung mga dapat pinipigilan natin, wala na agad. Na total, for the first year, 800 billion kagad ang program funds. Natapos 2025 in 3 years, 1.2 trillion pesos. Yang mga pondong po yan po yung nakita natin na pumasok sa flood control, sa mga ayudang walang katapusan, para lang people will vote for them and continue to depend on them. Ang nakikinabang po dyan at ang mamanipulate at magastos po niyan are all politicians, congressmen and the president. Sila ang may authority dyan. So ibig sabihin, yung mga proyekto na dapat pondohan, hindi ho napondohan yun. Ang napondohan yung kanilang pangpolitika at yung kanilang kinukomisyonan. 1.2 trillion pesos po, just to give you a fair assessment kung magkano po yun, or kung gaano kalaki 1.2 trillion pesos. Si Secretary Bello naging congressman po yan. Congressman siya, bago natin na ipatanggal ng PIDA, was only 70 million pesos per, sabi niya kina, semester. Galit na po tayo nun, kaya natin pinatanggal yung PIDAF dahil yan nga ho yung kay Napoles, yung naglaruan ng Napoles. 70 million, pero pag inisip mo, kinumpare mo sa ngayon, 70 million pesos noon, dito sa tinatayuan nating distrito, dito sa distritong ito, 2025 lang, 6th District of Manila po, dito ako naglingkod. 2025 lang, 1.2 billion ang pumasok na allocable dito or yung modern day pork barrel. At lahat po ng allocable from nung taong 2025 lang po went up to 1.2 trillion pesos na dating all in all 24 billion pesos for congressmen. So makikita nyo na po kaagad yung na-expose sa corruption at kinurap. Kaya nakita po natin na bagamat ang laki ng pondo na inilagay sa flood control, baha pa din. Kasi yung pera na dapat mapunta sa flood control project, hindi napunta sa flood control project. Napunta sa bahay ng mga congressmen sa park, sa Forbes Park, sa mga kotse nila, sa luho nila, na na-expose.
Noong panahon po natin, noong 2016 to 2022 lang, nawalan po ng kapangyarihan ang mga korap na politiko at will yung mga korap na politiko magnakaw kahit po kongreso na magnakaw dahil ang Pangulo mismo anti-corruption at ang nangunguna sa anti-corruption. Pangalawa, yun ang polisiya. Pangalawa, nagtatagpa ng mga opisina na para manghabol ng at magbantay ng korupsyon. Nilagay ang PACC, inilagay ang ARTA, nakikinig sa media. Ang dami yung pwedeng pagpuntahan. Tapos kami noon sa PACC, naglagay pa kami ng mga anti-corruption committees sa lahat ng ehensya po ng gobyerno na bagamat, because of, siguro, shortcut lang. Marami ko kaming nagagawa noon dahil bukas nga ang gobyerno sa anti-corruption na kami, malaki na nawala sa trabaho namin at ang binabantayan na lang namin yung mga nagkukunwari na nag-anti-corruption pero corrupt pa rin. Wala ko kaming pinaligtas noong time namin. One concrete example po, talagang takot, alam niyo po siguro yun, pero kung takot ang mga drug lord, drug addict at kriminal at siga sa kalsada noon dahil sa tokhang, sa anti-crime, anti-drug war ni Pangulo. Ang mga empleyado ng gobyerno, opisyal noon, takot din sa anti-corruption or sa korap dahil sa Pangulo. So, yan ang problema natin ngayon. Yung mga pinigilan ng Pangulong Duterte noon na mangurap, abuso ng kapangyarihan, sila po ang na-empower ulit ngayon para mangurap. Yung mga hindi nila magawa noon, biglang nagawa na naman nila ngayon. Yung example po dyan, yung I was talking to kanina before we came in. Ina-analyze ko ano nangyari. Sabi ko, ba't ba nagaganito tong bansa natin nung pumasok si BBM? Samantalang, nung pumasok siya, him and Sara had practically, 1/3 of the Philippines supported them. Kasi kalahati na ng Pilipino bumoto, 60 million sa 110 million. 32 nakuha nila. And with that overwhelming support, si BBM could have really took the Philippines to another level that he could have invited so easily new investments and new development for our country para pumasok ang namumuhunan dito at yung mga nandito na mamuhunan pa para magkaroon ng trabaho at tao dito sa ating bansa. But instead of doing that, ang ginawa niya, yung pondo ng gobyerno, ibinigay niya sa kanyang mga crony politicians and crony tycoons. So ibig sabihin, walang nalikhang bagong trabaho at negosyo at walang bagong perang papasok. At dahil ganun po ang sistema, nakita ng lahat, teka, wala palang sistema rito, palakasan lang. Nagkagulo. Dahil basta malakas ka sa kanya, meron siguro kay First Lady, kay Speaker, at dun sa mga kaibigan niya, malakas ka, makakabuo ka ng proyekto na kahit umikot-ikot siya sa buong mundo noon na nakita natin, ikot-ikot siya inviting investments. Walang nag-materialize dahil nakita, ang gulo nyo dyan eh. Kaya nagkakagulo dahil walang sistema, palakasan lang. So yun ang mga yumaman. Kaya ngayon, walang pera, walang trabaho, nag-iingay ang tao dahil ang yumaman lang at ang may pera ngayon, puro politiko. Nung time natin po, wala akong ganun eh. Dahil meron nga akong naghahabol. Ang Pangulo, ang dami yung nagbabanggit ng pangalan, diba, nagpapakaso.
alam po ninyo sa totoo lang, nung ilabas ko po yung listahan ng mga corrupt na congressman na naiimbestigahan ng PACC, unang-una, wala pong jurisdiction ang PACC sa legislative branch. Pero dahil nadadamay sila sa sumbong ng mga tao, nadadamay po sila sa report namin. Noong kunin ng Pangulong Duterte yung listahan sa akin, binigay ko sa kanya at binasa niya. Nagalit ang Kongreso dahil binasa niya. Tapos hindi magalit sa kanya, sa akin nagalit. Pinatawag niyo ako sa Malacanang dahil nagpaalam na ako sa kanya. Sabi ko, boss, akala ata nito mga congressman na to, takot ako sa kanila. Eh sabi ko, wala pong congressman na pinanganganak na katatakutan ko. Eh pinagsasabi rin po ng mga tao nyo raw po sila. Gusto ko lang magpaalam. Napapalagang ko na po. So wala namang kibo ang Pangulo dahil bahala ka sa buhay mo kung ganyan, gawin mo lang tama. So nung sinabi ko, kung may problema kayo sa akin, gusto mga congressmen, patanggal niyo ako kay Pangulo. Pero huwag kayo magagalit kung ginagawa ko ang trabaho ko. Pero kung may gusto kayo mangyari, gawin na natin ngayon. Sabi ko, diyan, dito, kahit saan, gawin na natin ngayon. Sabi ko, ganun dahil kung inaakala niyo na pumunta ako dito para yumaman, magkaroon ka pangyarihan. Hindi ganun. Pumunta ako dito dahil ang pangarap ko hindi maging mayaman, hindi maging mahirap, hindi maging mayaman, hindi maging makapangyarihan. Ang pangarap ko ako, maging siga dahil ang tatay ko siga. So kung ito na yon, gawin na natin ngayon. Away po kami, tinawag ako ng Pangulo. Sabi niya sa akin, alam niyo, ang una niya tinanong sa akin, pagpasok ko doon sa kwarto, pinalabas niya lahat. Dalawa lang po kami. Si Senator Bongo, nasa labas kasi nga inaasikaso ko yung ibang mga trabaho. Pumasok, lumabas. Ang sinabi niya sa akin kaagad, ano, yung anak ko nandyan, ganun ho ang policy ng Pangulo nun. Walang sinisino. Yung anak ko nandyan, sabi ko, boss, wala eh. Bakit wala? Boss, wala naman nagsumbong, tsaka wala naman nag-file sa amin ng complaint. PI na yan, sabi niya. Kung nandyan ang anak ko, magre-resign ako ngayon. Ang puntos ko po doon, ganun ho kaseryoso ang Pangulo sa laban kontra korupsyon. At ang mandato niya sa amin noon is just do what is right. I will back you up. Kaya nung naglulunsad po kami ng anti-corruption campaign, bukas na bukas po ang buong pamahalaan, buong ahensya, magpa-imbestiga at sila mismo ang nangunguna sa pagsuporta sa Pangulo at sa PACC, magsagawa ng mga anti-corruption campaigns, anti-corruption measures sa kanilang sariling mga ahensya na redounded to yung ating mga agencies na gagawa yung trabaho nila according to their mandate na siservisyohan ng tao. Kasi nga, bumahaba po ang corruption. Okay. Ang program funds, corruption, during our time, and during any other's time, has always been present, but in our time, contained. Present, pero contained. Hindi po gaya ngayon, parang unbridled. Talagang alam mo na, makapalang mukha, ghost projects, pero wala pa rin po nangyayari. And, you know, we all had to work within the limits of the law. Yun po talaga ang ano ron. Merong batas na gusto lang natin, patayin na lang natin lahat yan, di ba? Hindi mo pwedeng gawin. Gusto mo, ikulong na lang natin lahat yan. Hindi mo naman pwedeng gawin ang sarili mo lang, dadaan ka pa rin sa korte. Pero what we can do, kahit minsan, totoo lang po,
sumobra kami sa aming mga mandato. Pero sumobra kami dahil sa pagpapatupad ng mga polisiya na utos ng Pangulo. Kunyari, hindi mo naman pwedeng imbestigahan ng Kongreso, pero sasama sa investigasyon namin, sobra po yun. Ako po nun, as PACC Commissioner, as PACC Chairman, hindi naman dapat ako sumasama sa mga polis at saka sa NBI na nandadampot ng mga nangungutong. Pero ginagawa ko po yun dahil kailangan makita at maramdaman ng mga tao na talagang merong laban kontra korupsyon at saka yung mapigilan sila. Hindi ko pa rin maipakulong ng hindi naman kami korte. Gusto natin ipakulong eh. Diba? Pero hindi naman kami korte. We are limited by filing cases. Kaya when we file cases, we filed, minamalit po yung ating final, wala raw big fish. Pero nakasuhan po namin doon, sekretaryo, senador, congressman, presidente, di pa ma-big fish yun. Diba? Tapos, mga pinagdadampot po namin doon. Kung hindi lang ho, naunahan kami ng announcement ni Presidente ng mga korap na congressman, may nadampot akong congressman. Pero ibig ko sabihin, it was because the mission was really greater than the limited power na binibigay ng batas. Yun lang ang naging may limitation namin na. Last, this is where I will get off. 1.2 trillion pesos unprogrammed funds. 1.2 trillion pesos unprogrammed funds na gamit na ng administration na to. Yung 1.2 trillion funds, if used to projects, to make projects that will create jobs. Alam niyo po, it could have created 8 million to 12 million jobs. Ang jobless lang po sa Pilipinas na nasa record is 2.2 million. Ibig sabihin, kung yung perang inilagay na sa program funds, na napunta sa mga flood control, sa controversial projects, inilagay na lang sa mga agro-industrial factories and industries to create jobs. Wala na po tayong employment problem or unemployment problem sa Pilipinas. Steady, stable na trabaho para sa lahat ng mga Pilipino. On the other hand, yung mga pera po yan, ay inilagay lamang doon sa kanilang merong flood control, problema na yon, at doon sa kanilang mga ayuda, AIX, tupad, mga pangbigay nila sa kanilang mga botante to stay in power. Pero it is that same system that makes people dependent sa mga politiko so they stay in power. Ibig sabihin, hindi tayo masenso. Ang problema ngayon, at pinagtingnan natin, ng 2026, pag inag-aralan niyo naman po ang budget ngayon, dahil sa controversy ng flood control, na slash ng almost kalahati po ang allocation or ang allocation sa DPWH, so halos wala nang pagkakakitaan yung mga congressman doon. Pero yung napunta naman po yung pera, ibinalik naman doon sa social services na pamimigay na naman po doon lamang sa kanilang mga botante. So, what I'm saying po is when we now compare the Duterte administration papunta sa 2022 hanggang 2023 hanggang 2026 na budget, makikita natin na ang pupuntahan na naman po ng ating pondo ngayon at ng ating bansa ngayon ay mga pera na ipamimigay lamang doon sa kanilang mga botante para to keep themselves in power kahit hirap po na hirap. Bibigyan po kayo ng 5,000
ano yan, every quarter, tama? Pagka, ano ka, receive, parang recipient ka, parang nga 5,000 every quarter, okay ka na. Samantalang kung inilagay yung perang yan sa mga industriya na makapagbibigay ng trabaho, di malaya na tayo, meron na tayong buwan-buwan stable job, jobs dito sa Pilipinas, which would have given us a better economy. So the Duterte legacy, wala po yan eh. Yun ang point ko eh. Ano ang problema natin lahat ngayon eh. Noon, pag may nakita tayong problema, sinusolusyonan ng gobyerno. Ngayon, hindi. Yung problema, sinusustain at sinisave. At ang paraan ng gobyerno, pakulong si Bong Revilla, susunod si Jewel Villanueva, si Jingo Estrada, si Chis Escudero, pagtakip ng kanilang mga controversy, pero yung pera ng gobyerno, ibibigay pa rin sa mga congressmen para manatili yung mga congressmen sa pwesto, ma-impeach si VP Sara, ma-save siya sa impeachment, dapat na wala sa politika. So, ito sabihin, 2026, wala akong pupuntahan ng ating bansa sa totoo lang, sa plano ng gobyerno ngayon. Ang plano lang yan is to survive. Hindi sila matanggal, hindi naman siya magre-resign, hindi na rin siya mai-impeach, pero to survive 2026, para sa 2027 hanggang 2028, susurvive na nila at gagamitin na nila ang kapangyarihan to stay in power. At wala tayong magawa. Noon, meron tayong nagagawa. Dahil ang Pangulo mismo, nakikita nyo, siya mismo nag-responde. Yun. Okay. Sinamarize niya lahat yung mga dapat na mga questions na ibabato natin. Pero, Chairman, straight from the horse's mouth, no? During your stint as chairman, were there instances when political considerations affected the pace or direction of the investigation? Para klaro sa ating publiko, no? Personally, meron yan aming consideration. Pero pagka trinabaho namin, inaalis na ho namin lahat yun. Wala eh. We all looked at the law. I remember yung kapatid ng asawa ni VP. Nakasuhan po sa PACC. We all knew na, teka lang, kapatid ng asawa ni VP. Pero none of us, si Ate Yvette was already there. At siya ang may hawak ng kaso, nagtutulak ng kaso mo. Hindi namin tinigil, tinuloy namin. In fact, isinampaho namin yun sa, pinasa natin, pati recommendation natin sa OP. Nakakasuhan po silang lahat, hindi na ako chairman. Yung kasong yun, tumawid from my incumbency hanggang pag-alis ko. Wala kami sinino eh. Dahil ang sa amin, itong batas, ang sinabi ng Pangulo, do what is right, sundin niyo ang batas, yan po ang direksyon sa buong gobyerno. Dahil ang pangako ng Pangulo, gawin niyo ang tama, I will back you up. Kaya kahit sino po talaga, I mean, if we can file cases, investigate on members of family, di lalo na kung di ka membro ng pamilya, lalo hindi ka patatawarin dito. So, ang ating gobyerno, as you all know, takot talaga pumasok sa korupsyon. Kaya, wala tayong problema na ang program funds umabot ng 800 billion pesos. Walang ganon. Dahil magkakaproblema ka talaga sa buhay mo pagka nalaman ng Pangulo o ng PACC o ng gobyerno ng media. And Chairman, would you agree na systemic na ang corruption given na tila blurred na ang lines between the principle of checks and balance between the legislative and the executive?
if you agree on this, had PACC existed, may saysay pa kaya ang PACC? Yes, systemic na po dahil nakita natin when the President Marcos came in, pumasok din si Speaker Martin, parang dalawa na naging presidente. In fact, sinasabi ni Toby noon na nagagalit ng presidente kay Martin daw dahil inuubos yung pera, wala na akong pera for my flagship projects dahil inuubos yung lahat for their projects. So, ibig sabihin, ang nagdidesisyonan sa pera ng bayan, speaker na. Samantalang hindi naman ho yun ang role ng speaker. So, and yet, yun na nasusunod. So, it is institutional dahil parang naging personal sa kanila yung trabaho nila imbis na official. Now, had the PACC been effective in deterring corruption or fighting corruption if it had existed now? Baka hindi. Dahil ang strength ng PACC noon was the backing of the President. Remember, the PACC, ARTA, the Ombudsman, wala ho kasing control ng executive dyan kaya nag-create ng PACC. Anti-government offices po ito lahat Anti-corruption, anti-red tape, anti-government offices po lahat ito. Had the full backing of the President. The anti-corruption campaign does not exist in this government. You know, yung ICI, kahit nga yung ICI na ginawa nila, was very limited, kaya pati yung mga commissioners nila nag-resign na dahil no power, no money, no support. Magagalit lang ang tao sa kanila. So, why? Because we have the leader, we have a leader, si President Bongbong Marcos, who refuses to fight corruption and evil. Ayaw niya. That's why kahit ang ombudsman, nandyan na, NBI, ICI, nandyan niya, pero hilaw na hilaw ang pagkilos dahil hindi naman naniniwala ang tao na talagang gusto niyang tuluyan. So, nag-weaken ang kampanya at yung mga institusyon na nakalatag dyan. In fact, the PACC was already there, in-abolish pa niya. So, nag-weaken talaga pati ang institusyon at ang laban kontra corruption. So, I don't think the PACC would be effective dahil because of the leader. Okay, and at this point, Chairman, do you think ang PACC, assuming na it was still enforced, should it be institutionalized or should it remain as under an executive order? I think we had proposals to institutionalize PACC. Noong magsimula pa lang po tayo at event with Commissioner Ted Contacto. Kami, si Commissioner Ted was sinundan ni Commissioner Yvette. Nung magsimula pa na po kami, nagpo-propose na kami ng batas para to institutionalize PACC. Pero hindi rin ho itinuloy ngayon. In fact, inabolish. Kaya nga, dahil there was no really plan to fight corruption. Ang plano ngayon, payamanin yung mga cronies. Ang cronies po are both political cronies and business cronies. Kaya po yung malalaking proyekto ng gobyerno ngayon napunta po sa mga typhoons na supporters po nila. Kaya walang bagong negosyo, walang bagong trabaho, walang bagong pera pumasok sa Pilipinas dahil sa sistema yan. Yan po ang kailangan nating alisin ulit. I guess kung nanalo si VP Sara, tanggal lahat yan. Pero ang point,
Kaya ang PDP, ang PDDS, ang aming core talaga, federalism. Talagang biyak-biyakin natin at alisin natin ang sobrang kapangyarihan na nailagay natin sa Pangulo at Kongreso, abusuhin ng gobyerno at ang pondo ng bayan. Alisin natin sa kanila para meron tayong institutional safeguards na hindi tayo naabuso at pagnanakawan. Ngayon, kung ito po ay mangyayari through a constitutional convention ngayon or through a people power ngayon or through a resignation ngayon, gawin na po natin ngayon. Kasi wala na kinabukasan ng bansa natin sa ganito. Ang mayaman at ang may pera na lamang po ngayon ay mga politiko. Tingnan niyo po ang budget. Inilagay na naman po nila yung flood control project dun sa kanilang mga pamimigay na tupad, pamimigay na AIX, akap. Ibig sabihin, wala na naman malilikhang trabaho, puro na naman pulubi ang Pilipino na gagawin nila mga habol-habol sa kanila. Short term. Sipagan na lang magpila, sir. Pag gusto nila, lagi na makakaawa sa kanila. Opo. Yan ang- Yan po itigil natin. Ako, sa amin, sa mga kababayan natin, sige na, kunin niyo ang perang yan. Pero sumama rin po kayo sa makinabok sa ating mga protestang ginagawa. Sabi ko, kung ayaw niyong mag-con-con, mag-people power na lang tayo. Tama? Para wakasan na natin talaga itong sistema at gobyernong to ng ganitong klaseng pamamalakad. At palitan na talaga natin lahat. Lahat ng mga korap, lahat na nakaupo, palitan na natin lahat yan. At ang sistema ng gobyerno, palitan na natin lahat yan. Mula sa barangay. Ay, lahat na. Mula sa taas hanggang sa baba. At let's set up a new system of government, install new people na magbibigay sa atin ng bagong kinabukasan. Very nice. And finally, Chairman, last na lang po ito. Which PACC accomplishment best represent the Duterte anti-corruption thrust? Ako, madami po yun. Dahil makaka-relate dyan, yung Kongreso, siguro, na yun, very, nakikita yun. Yung mga pinagsisira po namin at pinagpapalo namin mga sports cars sa customs. Naalala niyo po yun, oo. Yung mga pinaguhuli po namin na BIR, ano tawag nito? Mga BIR officials because of, Evader. oo. Yung mga nagre-resignan po ng mga opisyal dahil sa takot. Ayan po, malalaking mga bagay na nangyari that really pictured the anti-corruption fight of the president of the Duterte administration. Pero yung basahin mo yung pangalan ng mga congressman and just how you do it. Alam niyo po, gaano laki ang takot ng gobyerno noon sa Pangulo at sa PACC. Nung una po, dyan sa customs kasi, ang bigayan ng pera dyan, Thursday, Friday. Minsan Thursday, minsan Friday. Ngayon, balipat-lipat. Ibig sabihin, lahat ng mga kulimbat nila, hati-hati. Nag-iimbestiga ho kami sa customs. Yung mga misdeclared nilalagay, VIOS, pero pala mga sports car. Ayan. So, babayaran mo lang, maliit na buwis, isang bayaran mo lahat. So, technical smuggling. Pumunta ho ako dyan, Biyernes, umaga, bigay ng pera. Pagpasok ko po doon, may dala-dala akong 2 truck ng SWAT. Ako po, kalahati ng opisina ng Quezon, nag-uwi yan, nagtakbuhan. Pagpasok ko rin sa, yung area ng town, awag nito, yung mga nag-account, yung nagtitingin. Wala ako, malinis sa malinis. Ang sabi ng mga commissioner sa akin, ako boss, ba't naman ganito?
paano ba kayo magtatrabaho nito? Nung pag-alis ko, nagbigay ako ng sumpina. Bakit? Bakit? Ano nangyari? Kalahati mo ng opisina namin, umuwi na sa takot. Ngayon, magagawa mo yun, baka una, di ka makakapasok sa customs. Mapapasok pa lang, babarilin ka na. Pero noon, hindi ko ganun. Ito pa. Nahuli po namin sa ano to, video cam. Yung body cam. Yung dalawang district engineer na nanghihingi ng pera. Isang 10 million, isang 4 million na inilatag sa mesa. Nakuha ng body cam ng agent namin. Yung transaction, narinig lahat. In-expose po namin yun sa media. Yung dalawang pinakasikat na district engineer, cash, nasa mesa, 4 million pesos. In-expose, sinibak, kinasuhan, binanggit yung mga congressmen. Kinabukasan po, after that, kinuusap ko si Secretary Villar, si Mark, noon, sabi ko, kausapin ko yung lahat ng district engineer. Alam niyo sino nanguna sa event? Sabi niya, sige, Commissioner, do what you have to do. You have my support dahil ako ay ang dami pinagagawa ng Presidente, talaga kailangan anuhin ang korupsyon. Pinatawag po namin lahat. Alam niyo kung sinong unang attendee doon? Yusek Bernardo. Kaya natin yung pinakaloko doon, yun ang pinakamabait doon. Doon po sila sa, nakaupo lahat ng district engineer. Parang ganito po. Hindi na ho ito cover ng media noon dahil ito na po yung trabaho ng KCC sa loob Hindi mo naman pinapakita dapat sa media. Ito yung, marami ho kaming ganun sa gobyerno, hindi lamang KCC lang. Ginagawa na lang namin kasi trabaho namin, hindi na namin inilalabas sa media. Kaya yung sinasabi ni Secretary Bello, it's part of our job, ba't namin in-media? Kahit lumabas sa media, sa dami ng mga accomplishments, hindi na natin na-appreciate lahat. So pinakita ko po yung unang dalawang district engineer na hinuli, in-entrap, dinampot, kinasuhan, tinanggal. So they already know the message. After that, tahimik lahat, kinuha ko na yung mic, sabi ko, okay, ganito po. Sabi ko, alam ko na we are all professionals here. Sabi ko, kayo, mga engineer kayo, mga professional kayo Ibig sabihin po, hindi na kailangan ng maraming salita para tayo magkakaintindihan. Nagkakaintindihan po tayo dito. Okay, ganito na lamang po, sabi ko. Hindi ko na huhukayin yung mga ginawa niyo noon. Ang ipakikiusap ko na lang, pagdating ngayon, todalahin tayo. Pag kayo ngayon pumasok sa korupsyon, igagarahi ko kayo. May paglalagyan kayo. Tahimik, pakiusap ko lamang po, habang nandito kami. Sabi ko, pag wala na kami, di bahala na ulit kayo sa buhay niyo. Wala akong mapuso ba? Ay, ito, kung nandito pa rin tayo, sasabihin ko, extended, nandito pa kami. Habang pa. So, sabi ko na, sabi ko, na takot kayo sa mga congressman nyo. Ngayon, huwag kayo matakot sa mga congressman nyo. Pagka inaway kayo, magsabi kayo sa akin, akong bahala sa inyo, dadalhin ko kayo kay Digong. Palakpakan yung mga DPWH. Yes sir. After that event po, bumaba na ang mga reklamo sa DPWH at pumalag yung mga district engineer dun sa mga hinihingi ng Kongreso. Kaya bumaba rin po ang korupsyon nun. Gaya sinabi ko sa inyo, ang baba-baba sa dito, hindi na wala. Tinatago sa amin, pero napakababa. Kaya, ang unprogrammed funds noon, 200 billion. Ngayon, 800 billion.
Natapos tayo, 6 na taon, 800 billion. Sila 3 taon pa lang, 1.2 trillion. Yan po yung resulta ng trabaho natin, ng anti-corruption, na pinangunahan ng Pangulong Duterte. Chairman, pwede akong support lang nito Kung natatandaan niyo po nung congressional inquiry sa mga Diskaya last year sa Senado, anong sabi nila Diskaya? Nung panahon ni Duterte, walang humihingi. So yan po ang patunay. Galing na mismo sa contractor yon. Kapeni? Natatawa po ako talagang. Sa totoo lang, nagkukulang tayo ng oras. Marami kong sasabihin sa inyo si Chairman. Sa totoo lang, kasi ang korupsyon ng araw nakakatakot. Actually, kahit wala pang korupsyon, magkaroon lang ng ingay, kinakabahan na kahit hindi nila ginawa. Kasi sometimes, some of the contractors, kapag di mo napagbigyan dati, lalo na yung trabaho ko before sa National Parks, may niluluto against you to destroy you kasi hindi ka nila napapa-oo. So I stick and stand for what is right, and that's the reason na punta ako sa ibang ahensya. Pero mahabang istorya, pero dapat malaman niyo sa susunod na pagkakataong mabigyan tayo. No? Sa pamaganda nyo, para lang appreciate nyo lahat. Alam niyo, pero panahon natin, doon sa Project Kasanggato, ang laban sa korupsyon na ginawa ng PCC, lahat po ng government officials, from secretary down to the lowest official, pinapirma ho namin ng manifesto of voluntary resignation. Pagka nahuli sa korupsyon, pumirma po lahat ng empleyado ng gobyerno na pag pumasok sila sa korupsyon, voluntarily resign. Alam niyo po kung gaano kabigat yun? Yung ginawa ho ng DILG noon, 2,000 general na pinapipirma. Nang ganun din, ginaya tayo. Wala nagreklamo pa, walang pumirma. Kung sa atin, buong gobyerno, una pa polis. Mga first 5 ang polis. Una nun, BOC. Ang unang pumira, BOC, tapos DOH, tapos DPWH, tapos BIR, tapos polis. Pirma lahat, magre-resign kami. Alam niyo po ba na legally bawal din yun? Kasi meron security of tenure. Pero dahil sa pulisiya ng Pangulo na bawal ang korupsyon, pumayag po yung mga empleyado ng gobyerno. Ngayon, papayag pa silang gawin yun? Naku, hindi. Hihingi pa ng pera. Ito po, tigil-tigil nga ako ng korupsyon. Dahil pa ako i-deliver sa Malacanang, sa mga congressmen. Kaya sir, maraming kalaban niyan si DP. Maraming kalaban demonyo. Dahil Chairman, sa naapektuhan. Chairman, idagdag ko lang, Attorney Yvette, that time lahat ng ating ahensya sa government, sa amin, mga maliliit, tataas, basta opisina o departamento ng gobyerno, meron po diyang isang malaking picture at polisiya sa labi pa lang, no bill policy. Ngayon po, ang polisiya dapat Kaya yung mga kalaban. at pagkatapos po, talagang iyak sa amin yung mga taong gustong pumasok. Sabi nga ng mga security, ma'am, may ice cream, natutunaw, bayaan mo maglawa yan dyan. Gusto mo mamura tayo ni Presidente. Talagang we stick with Kaya kahit na masarap pa yan. Ito, bago create nun ng PACC, ang nakaupo nun was my late husband. Magpapasko, may isang negosyante nagbigay po, pinadaan, mga envelope. Alam niyo kung magkano laman? 5,000. Merong kasama pa yon na mga grocery packs. So, gumawa ng listahan ng lahat ng empleyado ng PACC. Alam niyo ho, nung nakaabot yan sa mesa ng husband, ni Attorney Contacto, sabi niya, ano yan? Boss, ano daw? Papamasko, ganyan. Nung pinakita 5,000, PI, sabi niya, hindi ako pipirma, balik niya yan. 5,000 Siyempre, pipirma ka kasi natanggap mo, no? It was a minimal amount. Pero pinabalik ng isang commissioner ng PACC. Pasko yun hindi ba pwede naman yun kasi minimal? No, sabi niya. We have to set an example. Ibalik nyo yan. Alam niyo po, yung mga nakatanggap, malungkot.
pero it gave them the dignity. Kaya maliit yan, kung sa tingin man ng taong bayan maliit, it is still considered as graft insofar as the late Commissioner Contacto is concerned. Ganon niya pinapahalagahan ang opisina na create ng Pangulong Duterte. So, ito po, last na lang, sorry Chairman, paano po naprotektahan ng mga whistleblowers at saka complainants ng Pangulong Duterte? Oo, nung una po, kaya kami yung sunog na sunog eh. Dahil talaga yung mga nagkusubong sa amin, hindi ho lumalabas yun eh. Ang lumalabas po nun, alam niyo yung mga sekretaryo, commissioner, undersecretary, nakakaswara po yung mga direktor. Inihaharap po sa akin nun. Noon, ma'am. Lahat na kinasuhan ko, imagine yung kinasuhan mo, ihaharap sa'yo para doon kayo sa tao ni Indigong din. Doon kayo magkukonfrontasyon. Pero yung nagbigay sa amin ng ng mga informasyon, never lumabas yun. Kaya protektado yan. I remember yung sa customs, yung hinuli po namin yung jewelry smuggler na 10 bilyong piso na pinasok na pera dito sa Pilipinas para ipang fund sa terrorism. Dinampot namin yun sa airport. Ako na una nun, nahuli namin, 13 yun. Mga Muslim, mga terorista. Dinampot namin ISIS. Tutukan po ako ng baril doon. Noong, anong tawag nito? Yung witness namin doon, whistleblower, siguro 3 taon kong itinatago. Hindi nakapagtrabaho, tinatago, pero she was very happy na kahit wala siya trabaho, sinusustenan po namin yun. Tulong-tulong kayo magkakaibigan. Dahil wala naman kami pera sa BACC, bahay, safe house, yung sustenance nila ng pamilya. Ano tawag to? Kinarga po namin yun. Tapos, yung mga nasa witness protection program po no, naalala ko, ang gana-ganang magsumbong nung time na yun kasi nga alam nila na merong hope na may mangyayari. Ganun. Hindi kaya ngayon, pag ikaw ang nag-witness, ikaw ang ikukulong eh. Hindi, magre-restitution ka pa muna. Just ikaw ang nagsusumbong, ikaw ang iniimbestigahan. Ikaw tinatag. Wala na. Si Vizcayo nagsumbong, siya ang kinukulong. Hindi ko sinasabing wala siyang kinalaman. Sinasabi ko, itinuturo niya yung mga mastermind eh. Diba? Dahil sa kanya, maraming makukulong. Si Cabral, pinatay eh. Patay-patayan. O nagpatay-patayan. Abangan niyo po yung report ko tungkol dyan. Patay-patayan. Well, kung sino nga yung, alam niyo ba kung gaano kahalaga ang testimony ni Cabral? Yung inilabas lahat ni Leandro Leviste, kung si Cabral buhay, lahat yun sasabihin ni Cabral, oo, totoo yan, dahil ako kausap niyan, ako nagbigay niyan, at sa kanya ko ibinigay, ganito kalaki. Kulong po lahat yun, lahat na ituturo niya. At ang lahat ng allocables, siya rin ang gumawa, pati yung kaya they had to kill, or kunyari kill, diba? Or paano magpapakamatay yun? Eh, takot niya sa heights. Ang pinatay nila doon, issue. Ang pinatay, nakulong na, ang dami makukulong na mga congressman, senador at politiko. Kaya siya tinatag. Yun, kung panahon po namin yun, safe po yun. Baka sa Malacanang nakatira yun. Or something like that, at least. Ang dami nakakulong. Ang ganda po nung sinabi ni Ate Eve, dahil magkatabi kami ng opisina ni Ted. Ang 5,000 doon was the employees. Yung commissioner, 50,000 yun ate. Hindi ko alam. Okay, ito nangyari. Ano sinabi sa inyo? So, pumasok ko ako, galing ako ng raid. May ni-raid ako noon eh. Yung Divisoria, ni-raid ko. Bumalik na ako mga 2:00 ng hapon. Pagdating ko doon, dumating yung staff ko, may binigay sa aking envelope, tsaka
Saka mga papel. Ang papel, tapos sa ilalim may envelope. So I was sorting out. Nakita ko, oh, ano to? Tapos hinanong ko, Kaya, pera. Tapos sa ganun, sabi ko siguro mga 50 mil to. Ginanong ko, yung likod nakalagay, yung pangalan nung nagbigay, Tycoon. Tapos kaharap ko yung yung executive director namin. Ano to? Galing sa Malacanang yan. Sabi sa akin, Malacanang? Bakit? Ibang pangalan. Ginanong ko, ayoko yan. Sabi mo sa kanila, ayoko yan. Tapos, natulala yung mga tao dahil pala kinuha na ng lahat. Masaya na, Pasko na eh, no? Ayoko yan, sabi mo. Tapos umalis po ako. Naku, nagkagulo sa opisina. Yung pala, nagbalik din si Kuya Ted. Nung malaman nung mga commissioner, nagbalikan. Naku, umiiyak yung kuliyato na nagastos na nung iba. Pero 1,000 lang naman. Pero that set the tone. That set the tone sa amin na binawi lahat ng Pero yung sinabi ni Com Ted noon, sabi niya, kayo bahala kayo, basta ako ibabalik ko. Ayun yung iba na conscience. Sabi ganun, hindi pa ako chairman nun, si Dante pa. Dante pa, oo. Sabi ni, puntahan sa opisina ni Chairman Dante, sabi niya, Sir, binalik ni Com Ted tsaka ni Com Greco yung pera, ayaw daw nila yan. Sabi ni Chairman Dante, anak namin, ayoko na rin yan, ibalik ko na. So, ganun po na pati kami, pinupulis namin ang sarili namin. So, yan, naging polisiya, naging legacy, naging kultura nung panahon natin na dapat po natin ibalik. sir, tanong lang ako, pero personal lang to. Kasi kami, mga vlogger kami, politics. So, tatanong ko lang sa'yo, kung makakahingi ba kami ng tulong sa'yo kung sakaling magkakaproblema itong vlogging namin. Oo naman, bigyan ko kayo ng abogado, at pag nakulong kayo, dudalawin ko kayo. Kasi siguraduhin namin hindi kayo uulit ng ulam sa loob. Anyway, any more? Wala. Sa lahat ng mga nandirito, no, alam mo, inuulit ko po sa lahat ng mga taong gobyerno, ng mga panahon po ni Tatay Digong, ang talagang ipinakikita namin at projection ng lahat ng mga opisyalis ng gobyerno, yung magkaroon ka ng parang i-showcase mo yung sarili mo na isang simple at payak na pamumuhay bilang taong gobyerno. Ganun dapat, hindi yung lalabas ka, mababa ka sa masa, bababa ka sa baha, magpapakain ka ng mga nagugutom sa mga slum area, tapos naka-branded May ka. dalaw ka. Parang hindi magandang tingnan yon. At knowing the President, kung nakita ninyo kung gaano siya kasimple, pati pagkain, hindi katulad nung nangyayari ngayon. Before, simple lang po ang pagkain, lalo't may patawag sa Malacanang, di ba? Kung anong pagkain ni tatay, ganun din po ang pagkain namin. Merienda, puro ang kanyang pinopromote, mga pagkain Pinoy, Filipino foods. At ngayon po, sa pagtatapos po ng kapiyan sa PDP, ngayong araw po yan, wala ka ng tanong, ikaw yung okay na. Sa ngayong araw po ng episode natin, no, talagang naging makulay at talagang very educational, informative ang naging usapin. At nakatulong naman po ba sa ating lahat? Yes! Salamat naman. Salamat po tayo sa ating pong mga guest panelists. Of course, palakpakan natin si Secretary Sylvester Delio. At bigyan natin ng pagpupugay, syempre, ang napakakisig, ang former PACC Chairman, Chairman Beco. At sa ating napakatalino, napakatapang at talagang vocal kapag tama, naninindigan at lumalaban ang ating pong moderator, panelists at lahat na tiktokers, Attorney Yvette Contacton. Salamat po sa inyo. Salamat po sa mga makabuluhang insight at pagbabahagi ng kaalaman. At sa ating mga babayan, patuloy po tayong magtulungan at magbigay ng suporta sa bawat isa sapagkat alam niyo ang katotohanan at pagkakaisa at pagbigay ng suporta sa isa't isa ay napakahalaga, lalo na sa mga panahon ngayon. Ang katotohanan at pagkakaisa ang ating sandata sa pagharap
sa mga hamon ng ating bayan. Nakita naman ninyo. Huwag mong mamalitin ang ating mga vloggers dahil nakakarating sa inyo ang tunay na kaganapan, tunay na kwento at hindi po fake news. Dahil sa kapihan, Dito po, syempre, sama-sama na muna. Pasalamutan muna natin ang mga Marites ng bayan. Ang pinaghuhugutan ko ng mga updates bago ako sumalang dito. mga MB pala, Marites. Alam mo kung bakit? Mm. Latest yan. Andyan din si Marisol. Ah. Tsaka si Mariposa. Diba? Alam mo na kung sino-sino at ano yung mga function. Diba? Si Marisol ay susul-sul kay Marites. At pagkatapos si Mariposa, i-post mo na. So, ayun naman po ang ating